Yan ang version ng katotohanan sa kingdom. It's opposite to the real truth. Kasi doon, kahit magsinungaling ka, mag-fraud ka, basta gagawin mo yan para kay Kibuloy, you are okay. Oh, pupunta ka pa rin ng langit because Kibuloy own the heaven. Yun ang paniniwala nila. But even if you tell the truth na yung ginagawa nila ay hindi makatao, you are considered a liar. You know, at you are considered criminal or bad person. Ganon doon sa kanila. So yung version ng sister ko ng katotohanan, sa kanya yan, galing kay Kibuloy na version na yan. Kasi pinakain ka rin ng pera. Kaya siguro malungkot ka ngayon dahil wala kang pamasko, no? Wala kang pamasko, wala kang bagong taon. Kasi alam ko yung kapatid ko eh. Alam daw niya ang kapatid niya. Ano? Ako nagbibigay ng pamasko pala sa mga sa mga lumabas para mag-stand up. Karapatan nila 'yon na mag-stand up, sister. Ano ka ba? No? Lahat na lang sa kanila, bayad-bayad, pera-pera kasi ganoon ang style nila. O tingnan niyo yung mga case no na final diyan sa Pilipinas. Binabayaran nila yung mga judge para ma-dismiss yung mga kaso. O kung ano-ano yung mga senator na pumupunta doon, yung mga tawag nito mga generals na pumupunta doon sa compound ni Pacquiao, may padulas-dulas 'yon. Kasi kung meron silang gustong ipapagawa, ginagawa naman ng mga 'yon. Ganon ang style doon. Kaya ganon sila mag-isip. Lahat na lang ng tao pwedeng bayaran. So kung ano pa man ang sabihin nila, gagawa sila ng story na kung ano-ano, kung meron naman tayong principles and we really treasure our values, whatever they're saying doesn't matter. Doesn't matter at all. Naawa ako sa sister ko because she think na by smashing people, you know, by putting people in a light of or darkness, taking the light off from people, akala niya maiiba yung sitwasyon ng kanilang savior, no? Na from being wanted to become unwanted. No? Nakakaawa, ganun sila mag-isip. I-smash nila yung tao para daw manahimik. At kapag nanahimik, akala nila pag nanahimik tayo dito, wala nang investigation na mangyayari. No, tingnan niyo sila mag-isip. At saka yung mga case nila dito sa US, matatabunan. Akala nila tayo yung nag-file ng case against them. Hindi po. Ang gobyerno mismo. At ang gobyerno hindi yan magpa-file ng case against anybody kung walang mga proof, kung walang mga evidence. Di ba? Pero sana mag-isip siya, okay lang na ako yung tirahin niya, wag lang yung iba. Kasi pag iba tinira niya, na lalo na pagka alam nila kung ano yung rights nila, kung ano ang pwede nilang gawin legally. Kawawa yung sister ko. Ako na lang, tirahin nyo. I don't care. No, kasi sanay na tayo dyan eh. Hindi ako nagtatanong, hindi ko lang sila sinusunod. Kasi nga bawal magtanong eh. Bakit ka pa magtanong? Wag mo na lang sundin. So ganun ang reasoning ko. Kaya confirm naman sila, di ba? Hindi ko naman dinadinayan. I never said that I was perfect. You know, I'm not pretending that I'm perfect kasi hindi talaga ako perfect. At sinasabi ko talaga yung flaws ko na hindi ako sumusunod kapag hindi ko naintindihan. Kasi doon, bawal magtanong. Bakit ako magtatanong? Wag na lang sundin. Di bali na kung ipapanish ako, basta ako, gagawin ko kung ano yung naiisip ko na dapat kong gawin. Either it's against them or against me, or it doesn't matter. Yun ang gusto kong gawin. Ang pangit ko daw para maging pastoral ako, yun ang sabi nila. No. Sa bagay, chimay lang naman tayo doon na pastoral. Hindi tayo close in katulad ng ibang pastoral no na they are very close in. Hindi po 'yun ang lugar ko. At okay lang ako doon. Okay lang ako sa pagiging chimay. Pero kahit close in yung iba ng mga pastoral, naging alay nga sila, pero mga pa rin 'yan, mga chimay pa rin 'yan kasi inuutusan pa rin 'yan ng mga administrator. Kahit anong takip niyo no na hindi kay chimay pa rin kayo. Lalo na wala kayong freedom dyan. Chimay. Tayo naman, hindi ako close in, pastoral. No, pastoral lang ako, chimay. nung nandoon ako. Yung mga nakakain man ako sa mga tira-tira ni Kibuloy, pero hindi talaga ako kasama sa yun bang inner of the innermost na tawag. Wala tayo doon. Pero yung sabi nga ni Alina, yung mga close in pastoral, may mga sila, malaki yung mga allowance nila. And do they have better life than the other side of the pastoral?
Kaya sabi na, hindi ako, sila yung bona fide pastoral. Sila yung real pastoral kasi they give their body to their pastor. That's why that makes them real pastoral and bona fide. Tayo, peke tayong pastoral kasi hindi naman tayo inalay dyan kay Kibuloy. Kasi nga kung ako ang naalay, naputulan ko na siya noon pa. Na nasa katotohanan kami. Inyong mga track record, mga FTMWs pa kayo, di masikmura ang mga pinaggagawa nyo, tapos gagawa at gagawa kayo ng mga storya para sirain ang reputasyon. Tingnan nyo, galit na galit si sister ko, yung puso niya, doon ako worried, no? Kasi wala pa namang mga PhilHealth yan, mga yan. Walang insurance. Tapos pag nagkasakit yan, sabihin lang ni Kibuloy, punta kayo doon sa sa lingap, maglinya kayo, naglinya ka na nga sa pagkuha mo ng pagkain, pag nagkasakit ka, maglilinya ka pa doon sa lingap, tapos pag pag tawag nito, pag wala kang sakit, gagamitin ka hanggang meron ka pang lakas. Pero tingnan mo, yung puso ng sister ko, mamaya, yan, tatalon yan mula sa dibdib niya. Kawawa naman, no? Sister, dahan-dahan naman dyan, Sobrang grateful ako kay Pastor Apollo. Nagsakripisyo para sa akin, maituwid lang ako sa lahat ng mga kamalian na nagawa ko. Maraming salamat po, Pastor, sa pagsakripisyo mo para sa akin. Taos puso ko yun tinatinanggap. Yun ang nagiging remembrance ko sa tunay na pag-ibig ng Ama sa akin. Naramdaman ko na mayroon ako palang Ama na nagdidisiplina sa akin. Kahit lumaki ako na walang biological father. At kay Pastor ko yun naramdaman. Nung time na pinalo ako dahil sa mga kasalanan kong nagawa. Tapos kayo, ngayon lang kayo magreklamo. Kauto-uto na lang talaga sa mga senador na mapasok nyo sa inyong bulsa. Attention, honorable senators, your honor. Huwag kayo magpapauto sa mga ito. Mga lahi ng scammer yan dito sa loob na nagpapanggap ng mga workers. Pero kung ganyan din kayo, natural, magkampihan kayo. Mga kawawa tong aking sister. Nag-sacrifice daw si Kibuloy para sa kanya. Tingnan nyo guys, who really made the sacrifice? Is it Kibuloy? Or these people? Or we are? Who were there? Sino ba talaga nag-sacrifice? Let's unmask. Let's put aside what Kibuloy has been feeding into our brain, into our mind. You know, kasi ito si Kibuloy, mahilig siyang mamuyboy ba? Kung sa Bisaya pa, buybuyon ka. Gipakaon ta ka, gipapuyo ta ka diri og libre, ang imuha lang trabaho, dadaan ko na imong kwarta every day. Maunay ko ani Kibuloy, and then that becomes in our mindset na we are being fed and he sacrificed for us, but in reality we are the one who made the sacrifice for him because we give up our lives, we give up our future, we give up everything including our family para sa kanya. Then who really made the sacrifice and who has a good living? Is it us or him? Come on you guys, think about it. Di ba? Kaya ito talaga, naawa ako. Tingnan nyo. Di ba guys, sabi niya, nag-sacrifice daw si Kibuloy sa kanya. Hala, ano bang sacrifice ni Kibuloy? May mga alalay na nga niya siya, yung mga pastoral, mga chimay naman niya yan. Tapos pag gusto niya, kung sinong gusto niyang mag-night duty, unlimited. Mga oppressor. Tapos itong mga to. Pero hindi kami matatakot dahil nasa katotohanan kami. Kapo, pwedeng magkaroon ng boyfriend. Hindi kapo pwedeng mag-asawa in your own choice. Like my sister, she was married. Pinakasal sila in hair pajamas. No? Nakapajama ang sister ko na pinakasal ni Kibuloy because they are the one making a decision who you're going to marry with. Kaya Turmes ang apelyido ng sister ko. Kasi yung sister ko, pinakasal nila na nakapajama, hindi alam na ikakasal siya nung gabing yun, madaling araw. Ganon ang process doon. You don't have freedom to make a decision even to find your spouses. Ikaw, Tring-Tring, yung napangasawa mong si Bobby Turmes na pinakasal ka, na nakapajama ka, at yung Bobby Turmes na yan, na wala naman ding alam. Bakit kayo nag-asawa? Hindi mo naman gusto yan. Alam ko kung sinong gusto mo, mapangasawa. Pero bakit ka nagpakasal? Because sinabi sa yung pakasalan yan. Special treatment yung binigay ni Kibuloy nung bumalik ako. Special treatment talaga, and I'm not going to disagree that. Number one, hindi ako nagbayad ng mga rehab payment nila na 100,000. Hindi ako nagbayad.
Tapos directly connected ako kay Kibuloy. Isa ako sa pinakauna na pasahero niya sa airplane ni Kibuloy before siya bumili ng first airplane niya. Isa ako. So, privilege nga sa kanila, super privilege 'yun at dapat tanawin ko 'yun ng utang na loob. At saka isa pa ano pa yung special treatment na ginawa sa akin. Bawat punta dito ni Kibuloy sa ni Mang Kanor pala dito sa US, pinapapunta ako. Kasama ko yung aking anak, baby pa yung yung panganay ko na yun. So kahit saan man sila pupunta, pupunta dito si Kibuloy, andoon ako. Special treatment nga. Tapos si Mang Kanor yung nagdedicate ng anak ko nung time na pinadedicate ko. Pag pupunta naman si Mang Kanor doon sa Canada, nandoon din ako, pinapapunta din ako doon. So nakita nila na I was very privileged at kailangan kong magtanaw ng utang na loob. At isa pa, nung pumunta kami doon sa sa Philippines, sa Davao, special treatment nga, talagang royalty ang nila sa amin, ang treatment nila sa amin ng aking family. Meron kaming sariling sasakyan provided by them. Meron kaming driver na provided by them. Pinatira kami doon sa kanilang prayer mountain, meron kaming isang bahay na provided by them, Tsaka bawat ni Mang Kanor may show siya sa kanyang program. Nandoon ako kasama sa niya, tawag nito sa kanyang pag nagpe-prepare ba siya doon sa Rumba. Pag nagpe-prepare siya. So nag-uusap kami doon ni Mang Kanor. So sa kanila, ang tingin nila doon, that was really a rare privilege for me to be close to Mang Kanor even after I left the kingdom, after I left. Like I said, I was a pastoral before, pero ayaw nilang tanggapin niya na naging pastoral ako. Pero nung bumalik ako, makikita nila kung ano yung treatment sa akin ni Mang Kanor. And I do appreciate that, but that doesn't mean that I will not stand up when it comes to to illegalities, to principles, that doesn't mean na okay lang sa akin, bystander lang ako, titignan ko kung ano yung mga nangyayari kahit mali, just because they treat me like a royal. Tapos you try to play with my emotion, na kesyo pinili ko yung mga tao na hindi ko naman kilala, at sinacrifice ko yung ating pagiging magkapatid at pagiging magkaibigan ko na andoon pa, I cared so much. Yes, I do care so much, and I even care Kibuloy. I have good moments with him. Hindi ko naman sinabi na lahat na lang ng experience ko doon kay Mang Kanor ay masama lahat. No, hindi ko sinabi yan kailanman. But at the same time, we have to stand up. We have boundaries, and we have to stand up to what we believe in. And I believe the truth, the real truth, not your version of truth. And the real truth that I believe in is for the benefits of others, of many. Kaya kung nasaktan ko man kayo because I standing here, other side of your truth, pasensyahan na lang tayo. Huwag niyo naman akong anuhin. Huwag niyo akong, don't try to shove your ideas into my throat because I know what's that kind of idea. I know what's there. I've been there. Ano ba naman kayo? Alam ko yun eh. Tapos, i-shove niyo sa akin yung mga ideas ninyo na hindi naman mag-make sense. Ano ba naman kayo? Kaya pasensyahan na tayo. Hindi naman wala ako dito para mamesunan kasi wala naman ako problema sa inyo, pero ginawa niyo ako problema eh. Pero hindi ko naman kayo aatrasan. Kaya pasensyahan na lang tayo. Sabi ko nga sa sister ko before, I choose to be in this battle. Para tayong Russia tsaka Ukraine eh, no? You are the Russian soldier at ako sa Ukraine. You will just do that as simile ba, no? And we try to fight our best. Kung mamatay tayo in the middle of the battle, so what? 'Di ba? Kasi pinaniwalaan niyo na yung paglilingkod niyo ay magdadala sa inyo sa kaligtasan. Ako naniniwala ako na pupunta kayong lahat sa impyerno kung manatili kayo diyan. Kasi ang sinasamba niyo si Kibuloy na wanted. Sabi niyo, 'di ba? Sabi niyo, glorified body na siya. Kung glorified body na siya, why are you trying to save him? Di dapat ang lahat ng discussion is over. Glorified body na siya eh. Bakit? Andyan pa kayo? At bakit hanggang ngayon, nagsusulisit pa kayo? Hanggang ngayon may mga goal pa kayo kung glorified body na. Ano ba naman? Isip-isip naman. You don't have to be scientist to realize that you are being scammed. You don't have to be a scientist. Sabihin, glorified, tapos hanggang ngayon, kung ano yung ginagawa nyo noon, ganon pa rin ang ginagawa nyo ngayon.
Tapos i-compare niyo ako sa inyo, sa inyong little mind. I am different from who I was when I was with you and who I am now. Can you tell the difference? Don't put me in the box where you are right now. Kasi hindi na ako mag-fit dyan. Pero may message ako sa sister ko. You know, sister, I respect you. Not because you are my sister, but because of our mother. Yung nanay natin, mula nang lumabas ako dyan, inalagaan ko. Yung pamilya natin, yung mga kapatid natin, mga pamangkin natin, pinaaral ko ng college. If I am that bad, like you try to picture me, para maging mabuti lang yung inyong boss, inyong pastor na manluloko, na scammer, think about it. Kung ganun ako kasama, dapat si nanay nasa sayo. At sana ikaw ang gumawa, ginampanan mo ang ginampanan ko sa pamilya natin. Kasi ikaw ang mas matanda ka sa akin eh. Pero the fact na ako ang nag-aalaga sa nanay natin for many years. Tsaka sa mga pamangkin natin. And then you try to picture me like a bad woman, a bad person. So think about that. Kasi bawat na sinasabi mo dyan, parang pinapatay mo na rin si nanay. Sinabi mo pa na kung ano yung puno, ganun ang bunga. So kung ganun ako kasama, is that mean na ganun si nanay? Ganun tayo pinalaki? Ganun ang ginawa ni nanay sa mga sinasabi mo? So think about it. No? Kaya, before tayo magsalita, isipin natin kung what's the impact on that. Kasi, dito sa social media, dapat intindihin natin o i-realize natin na yung mga audience natin, hindi lang yung mga worker ninyo, yung mga kasamahan ninyo, hindi lang mga members, active members. May mga audience tayo na mga former workers and former members. At alam nila kung ano ang mga practices dyan. Habang pinapakinggan kayo, nandidiri sila. Murang mo, kuan ba? Tawag nito sa Bisaya. Giluod ba sila kay? Because you are saying that I'm a liar, but then you're practicing the same thing what I was saying. No? So marami tayong mga audience. At isa pa, yung mga family natin, family ng mga workers, family ng mga members, audience din natin yan. They can prove what practices you are doing there. You know? At yung mga kapitbahay, mga former kapitbahay natin, mga relatives natin, alam nila kung anong nangyayari sa buhay natin before and now. You know? At saka yung mga mga ordinary citizen. Nakikita nila kasi araw-araw nasa daan kayo. Oh, hindi nyo pa sasabihin nyo sinungaling ako.